guys! Kumusta? Maglaka-laka tayo exercise dito sa aming bukid kay sa lamig ng panahon nagsigilag tago sa kumot. Ayun. Tumataba na. Pataba ng pataba. Maganda sa spring season or summer sa tag-init kasi kahit hindi ka mag-exercise, sa loob ka lang ng bahay, basa yung pawis yung damit mo. Maganda lang ang culture nila dito kasi pag panahon ng taglamig, magpe-preserve ka ng taba, 'di ba? Mag-preserve ka ng taba sa katawan mo. Tapos pag panahon ng tag-init, doon lumalabas naman yung taba sa katawan. After naman, ganun din. After 6 months, preserve pa rin ng taba. After 6 months, ilabas naman yung taba. Maganda ang kanilang nature of climate. Climate change, baga. Balik na naman tayo. Napababa, paakyat to. Ayan guys. Nagiging brown yung mga kapaligiran. Pero, wala kaming sunog dito. Kahit puro yung mga damo, puro mga patay na, walang sunog. May iba, yung may-ari ng bukid, sinusunog nila yung bukid, yung mga damo. Dito hindi. Exercise ako dito ng mga less than an hour. Hindi kaya 1 hour. Hindi ako everyday naglakad kay. Depende lang sa panahon. Kung sobrang lamig, mahangin, hindi ako lalabas pag mahangin kasi sa'yo sa katawan mo yung lamig, papasukin ka tapos sasakit lahat yung katawan mo. Efficacent is waving. Tapos si Elias is nababahuan sa efficacent kaya pag nagpapahaplas ako, automatic may bayad yan sa kanya. Kaya umiiwas ako sa pag-exercise kapag malamig kasi ayoko yung may bayad. Kasi Elias talaga mukhang kabayo or camel. Dito ako guys, ako lang isa mag-iisa dito sa mga kabukiran. Tapos ayun, nakita niyo yung mga puti-puti, mga libing yan, cemetery yan dyan. Pag andito ako, nagpasintabi din man ako sa kanila. Sabi ko, hello po, padaan. Pasensya na po sa isturbo. Lagi naman ako nandito, nagpapaalam sa kanila. Dito lang ako pabalik-balik. Oh. Doon, paakyat. Pababa dito. Ito lang. Kumbaga yun doon sa tuktok ng bukid. Ayoko doon kasi hindi ko makikita yung ahas. Ako guys, ang ahas dito parang kasing laki ng braso ko. May nahuli sila. Hindi na nahuli nila na as in sila pumatay. Binaril nila yung ahas dito sa bandang ulo, bunganga. Nakita ko nasa picture ng mga lalaki kay Bilal, ganyan. Ang laki ng ahas, sobra. Parang lumalamon na ng tao. Ang nahuli nila, kasing laki nito, o tingnan niyo itong kahoy, yung katawan. Pakita ko sa inyo kung gano'ng kalaki ang ahas na huli nila. Ayan. Ganito kataba, nakita ko sa picture. Ganyan ang katawan. Tapos binaril nila ng binaril para mamatay. Baril talaga ang pumatay, hindi tao. Kasi nagrereklamo doon yun sa sino nakakita sa video ko na naligo kami sa ilog river doon banda. Nakakita sila ng ahas na super laki. Nagreklamo yung isang bahay doon na nawawala yung kanilang mga manok, mga aso, maliliit.
Yung pala, kinakain na ng ahas. Sa dami ng bata doon na maliliit, buti hindi inano yung mga bata. Doon lang banda yung ahas, hindi pa umakyat sa bahay. Kasi kung malapit sa bahay, naku, ang daming bata doon, ang liliit. Samahan niyo talaga ako, no, habang nagyayaw-yaw ako dito sa daanan. Ayan yung kapaligiran namin. Ayan. Alam niyo ba yung yung lot nila Elias? Alin nakita niyo dito? Hindi ito lot nila Elias, ha? Yung lot nila Elias, yung taas, yung bukid. Ayun, no? Yung may dalawang puno na malaki na sign. Yun sa kanila. Yun sa kanila na naka-freeze pa yan, naka-freeze, naka-hold. Nakakasukaso kasi gusto ng isang kapatid sa kanya lang. Kaya yung bahay na pinatayo ng sister-in-law ko, ewan ko, mabubulok na siguro yung hollow block doon. Nakatayo na siya, naka-form na siya, kaso ang kulang yung taas. Ewan ko, pero matitigas naman yung nila dito, yung cement nila, baka hindi maano. Sana dito ako naglalakad. Sana magawa na ng paraan para makalipat kami. Kasi ako daw yung caretaker ng bahay niya. Tagalinis. Tapos bigyan kami ng kwarto. Para yung mga anak ko. Kasi Diyos ko guys, naku, pahirapan sa amin ni Elias na pagpanahon sa mag-asawa na kailangan mo pa maghintay ng mga madaling araw, puyatan. Si Myran tagal matulog niya kasi magsi-cellphone pa rin siya. So, kasi sa amin, ito naman si Sammy, mabilis lang yung Sammy matulog. Para yan si Elias. Si Sammy ang nagbana kay Elias na pag lapat lang ng katawan sa higaan, hilik na. Si Sammy nagmana. Siya lang talaga din ang mahilik. Si Bilal, si Myra, hindi naman humihilik. Hindi naman ako humihilik. Maniwala talaga ako nun. Pag malakas kang humilik, hindi maganda sa katawan. Kaya si Elias, lakas humilik niyan dati. Parang baka. Ngayon parang na-less ng konti. Siguro nagiging okay na yung heart niya na blockage. Kasi alam niyo yung ginagawa ni Elias? Masilan masyado yun si Elias sa pagkain. Lagi yung kumakain ng yogurt at saka chapati. Yan lang. Kapag mga gulay-gulay, ayaw niya. Yogurt lang siya at saka chapati, yun ang kinakain niya. Ayoko na umakyat dun sa taas. Balik tayo. Kakahingal pag umakyat. Tapos, ang kinakain niyan, chicken curry, goat curry. Pag baka ayaw niya kasi masibo daw. Bawal. Yun lang ang palagi niyang kinakain. Mga gulay-gulay, ayaw niya. Tapos complete vitamins naman yun si Elias. Nire-resebuhan yan siya ng mga gamot niya. At saka sa akin naman, gusto ni Elias na dalhin ako sa hospital. Malaking hospital doon sa Islamabad. Sabi ko, bakit? Dalhin kita doon. Bakit? Okay naman ako Hindi naman ako nakaratay dyan. Bakit dalhin mo ako dun? Sabi niya, dalhin kita dun. Para sa sugar mo. Bakit? May gamot naman ako. May naman ako. Basta dalhin kita dun. Kasi ang gusto niya, magiging okay yung sugar ko. Mawala ang sugar ko sa katawan. Tapos, pwede nang araw-araw na kurog-kurog. Diba guys, aminin ko talaga sa inyo. Matagal na ako may sugar, may diabetes. Tapos, kapag meron kang ganyan,
aminin ko talaga, maapektuhan talaga yung ano nyo, yung ba yung, ano man tawag nito, contact nyo sa mag-asawa, or yung apektado yung ano nyo, yung, ano bang tawag nito sa English, nakalimutan ko. Kumbaga, pakikipagtalik nyo sa mag-asawa pag may sugar ka. Dispalkado. Ano ba yun? Dispalkado. Sira. Unti-unting humihina, or kapag medyo matagal na talaga, as in wala ng sex, sabi ko sa kanya, pinaliwanag ko yun sa kanya. Ito si Elias, never talaga to maniwala sa mga ganyan, sabi-sabi. Nagdudoktor-doktor siya. Mahilig siya magdoktor-doktor sa sarili niya. Sabi niya, oh, ito, una, ginawa na ko niya ng powder. Ito, inumin mo. Tapos, nagtanong-tanong siya sa mga friend niya. Tapos, binigyan siya ng panyawan. Ano ba yung sa atin guys, yung parang mahaba na gumaganon-ganon, yung super pait na sa bukid lang yan makikita, panyawan. Sobrang pait niyan. Dinalahan ako ng isang malaking plastic. Ko, Ginoo. Kuy, ang pait-pait niyan. Anong gagawin ko niyan? Sobra. Ilaga mo. Tapos inumin mo. Uy, ikaw lang. Gusto mo, ikaw lang. Di ko ininom, sabi niya. Alam mo, wala ka talagang kwenta. Napakalayo kinuha niyan. Isang araw, tinarabel sa motorcycle yan sa bahay ng, ano dito, sa worker ng kapitbahay namin. Bakit? Sinabi ko bang kumuha ka ng ganyan? Masyadong mapait yun. Nakakasira ng apdo yun. Alam ko yun eh. Sabi niya, layo-layo pa ng galing yan. Hindi mo naman inumin. Kuhoy, bakit? Sabi mo kasi inumin ko yan. Ang dami na niya ni Elias na dinala ako sa isang albularyo. Sa malayo sa Mardan. Mardan, bansang Pakistan na talaga. Doon, bandang Pakistan. Mardan. Kami, Kashmir kami. Bukirin kami doon sa Mardan, sa bandang Patag or plain na area. Yung kung saan nandun yung mga factory ng mga tubo, sugarcane. Doon. Dinala niya ako doon. Pinadasalan niya ako, ganyan. Ganyan naman yung albularyo sa ulo ko. Tapos pagkatapos, ganunin ka, oh. Tayhupan ka ng ilang bisis na tayhup. Tapos, tuwing tayhup sa akin, hindi ako humihinga. Kasi alam mo naman, di ba? Tayo nga, may amoy yung bunganga natin eh. Yung ibang tao pa kaya. So, tuwing tayhup sa akin, hindi ako humihinga. Tapos, sabi niya ganun. Yan. Magiging okay ka na. How many sundin mo lang to. Ay, binigyan na kami ng mga powder. Ay, Diyos ko, saan ni? Para man yung mga lupa, ang color, yung mga ganito, ganyan. Mga niripak-ripak na mga herbs. Yun daw. Ay, Diyos ko, hindi talaga ako umaano yung mga ganun. Wala akong tiwala kung paano yung ginawa, kung paano pag-process. Kasi nga, ang pagkain nga dito, kinakamay. Paano pa kaya yan? Diyos ko. Ayoko talaga. Hindi mo ako pipilitin na ganyan. Ayaw ko kumain. Nag-away kami dalawa. Kasi daw, we travel for so long. 1 day and 1 night. Marating lang namin yung sila dito sa bukid. Kapag sabihin na, uy, may albularyo doon sa bandang ganito. Kahit napakalayo, pupuntahan nila yan. Wala silang dito. Kumbaga, wala silang tiwala sa doktor. Mas maniniwala pa sila dito sa mga albularyo. Diyos ko. Ngayon si Elias, nakailang punta na ako sa sa albularyo. Ngayon, nagbabalak na naman siya na dalhin daw niya ako doon sa sa ospital ng Islamabad na malayo pa sa Islamabad. Ewan ko saan banda yun. Specialist daw yun para sa sugar. Sabi ko sa iyo, pagdating doon, i-check lang yung sugar ko. Oh, mataas. Sa HCBC, sa umaga, nag-fasting ako. Ang mga sugar ko niyan, with fasting, nasa yun siya? 180, 200.
Ganyan, alam na alam ko yung sugar ko. Tapos, random sugar after 2 hours, yung sugar ko nasa mga ano yan, 250 pababa. Minsan nga kapag mahab-hab ako ng white rice, umabot pa yan ng 350 pag humabhab ako ng white rice eh. Sabi niya, dalhin kita doon. Nagrereklamo siya kasi nga parang yung 6 life ko bawas talaga. Sabi ko, wag mo akong pilitin ha. Kay alam mo na, sabi ko sa kanya, kakasuhan kita ng rape. Kapag ayoko, wag mo akong pipilitin. Basta mag-aaway kami. Sabi niya, dalhin talaga kita doon para maging okay ka. Ano okay? Wala naman akong problema. Bakit ba? Gusto lang niya yung makakurug-kurug siya araw-araw. Hoy, ako wala sa akin lahat ng problema. Bakit ikaw wala kang problema? Sabihan ko niya. Tingnan mo yung sarili mo dong. Kahit ano lang ginagawa mo sa sarili mo para lang tumayo yung manoy mo. Well, guys, para kami mga tanga ni Elias. Siya, napakaraming herbs yan si Elias. Yan sila dito. Basta, mga malibog yung mga taga dito eh. Gawa sila ng mga gamot na sila lang gumagawa. Inom-inumin nila. Tawa ako. Doon talaga ako na sa binili niya ba yun? Gamot. Tapos pag namin sa gabi, paggawa namin ang ganyang gawain, naku, hindi nakahinga dahil hindi nakahinga si Lula, si Lulu. Sabi niya, tumigil, tumayo. Tumayo siya. Kuha, naunsa ka? Ano nangyari sa'yo? Sabi niya, hindi ako makahinga. Grabing halhal niya. Hindi daw siya makahinga. Kuyan, sige. Inom pa ng inom. Nandun sa misa. Ubusin mo yung isang buti. Ganyan, grabe. Magkumpra siya isang karton, tapos pambibinta yan sa mga barkada niya. Ito naman mga barkada niya, mga tiguwang na mga mahilig din, bibili din, tawag-tawag din. Ano to sa Elias dito? Source sa mga ganyan. Si Elias ang tanungan. Tapos, basta 2 beses na yan siya, nangyari sa amin na bigla, siya. May nangyari sa kanya na biglang siyang hindi nakahinga. Hoy, Diyos ko po, Mio Marimar. Ano kaya, Sabi ko sa kanya, ikaw, malaki ang problema mo kaysa problema ko. Sabi niya, ako wala problem. Sabi niya, ako wala problem. Tingnan mo nga yung lagay mo. Minsan nagaganyan ako, asarin ko yan siya. Tingnan mo nga yung lagay mo. Kahit nang ginagawa mo, mga dahon-dahon, hinahampol-hampol mo dyan para lang tumayo, pang pistiha ka. Sabi ko sa kanya. Yung mag-away kami kasi hindi ko yan siya Uy! Porya lang lang tong atin, pang good vibes ng atin guys. Pero in real life ni Rosana. Kayo lang kausap ko. May magko-comment na naman dyan. Aawayin na naman niyo ako sa comment. Hindi na akong awayin. Hayaan nyo na akong magdaldal dito kasi mahirap pagtapos ng trabaho sa loob ka naman ng bahay. Wala kang gagawin kundi magmukmuk sa isang tabi. Si Mayra pa pag maboring yan si Mayra. Bigla lang yung ganun. Suntukin ako ni Mayra. Kailan ba kasi tayo uwi ng Pilipinas? Sabihin niya. Sabi ko, maghintay ka. Nag-ipon ba ako ng pamasahe? Sabi ko sa kanya. Tapos, diba, bumili kami ng kambing. Papadamihin. Sabi niya, sana yung pera?
Nag-iipon ka ng pera tapos bili mo ng kambing, di nawala na yung pera. Sabi ko sa kanya, Myra, kaya tayo bumili ng kambing, papadamihin natin, tapos pag madami na, ibibinta na natin, tapos saka na tayo aalis. Sabi niya, hindi talaga siya kaintindi. Bla 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 bla, yaw-yaw yan sa Myra. Yaw-yaw yung aking dalaga. Kaya gustong-gusto na niya umuwi. Sabi niya, magpakuha ako dito nila Mami Tots. Magpakuha ako nila Tita Lablab dito. Sabi, huy, hindi ka pa kapayagan, huy. Pag 18 years old ka na, pwede na. Pero pag ganito, wala ka pa sa legal age, di ka pa pwede. Oo. So yun guys, ang ating yayawan for today's video. Na habang naglalakad ako dito sa aming kabukiran, kasama ko silang lahat natutulog. Hoy, baka samahan tayo dito. Joke lang. Mabait man yan sila. So ito na. Siguro pag may makakita sa akin dito. Anto asawa na Elias na buang nagyaw-yaw na mag-isa. Kulang na lang tumatawa. Oo guys, sa gabi parang minsan tumatawa ako sa gabi, minsan tapos nauntog ako, uy, iba na pala yun, para akong nabaliw. Maawa ako mag-isa na walang dahilan. So guys, thank you sa pagsama sa akin. Bukas naman sama ko kayo sa ating yaw-yawan. Thank you and happy Friday. God bless everybody. Juma Mubarak to all our brother and sister. Bye. Thanks for watching and please subscribe our YouTube channel. Rosana Elias, ang second wife dito sa Pakistan. Bye.